I'm not saying kayo may sanhi. Kung sakaling malaman na kayo may sanhi. Kasi eto hong si Tiangco, meron na namang revelasyon. Di ba? Kung makikita mo ng isang araw, sabi niya, may small committee. Tinatanong niya doon sa bagong, yung bagong chairman yung chairwoman ng APRO na committee. Tinatanong niya, asa na yung report nung small committee? Kasi dapat nasa batas na lahat po ng gagawin ng mga kongresista ay may report po yan. Sabihin, parang may minutes, di ba? Parang alam mo yun, pag may meeting, kailangan lahat siya nakasulat. Lalong-lalo na ho ito, pinag-uusapan pera. So dapat may minutes yan. Tinatanong ni Tiangco, walang maisagot yung APRO, di ba? Kaya so, hindi ko pa panahon yan. Hindi yun eh. Hindi yun ang punto doon eh. Whether panahon mo o hindi mo panahon, ikaw na ngayon ang chair ng APRO, so dapat may record dyan. Kukunin mo yung record, ito yung record. Wala namang sinasabi si Tiangco na kasalanan mo. Ang sinasabi lang niya, asan yung record? Di ba? Pakinggan natin itong bagong interview ni Tiangco tungkol dito. Si Navotas Lone District Representative Toby Tiangco. Good morning po, Kong Toby. Yes, good morning, Ted. Opo, salamat po sa panahon. Ito si Chacha. Go, Good Cha. morning po, Kong Toby. Congressman. Yes. Good morning. Thank you po for being on the show. Congressman, kahapon nga po imbis na smooth sailing yung hearing, umpisa pa lang, nagkaroon na po kayo ng diskusyon nitong appropriations chair na si Congresswoman Micaela Swansing. Pwede po ba nating maikwento sa mga nakikinig po at nanonood Sige, sa atin? Ano po kwento ba niyo yan. nangyari? Bakit medyo nagkainitan po kayo? Hi. First of all, hindi po natin intention yan. No? Ang intention natin is maging smooth sailing. Kaya nga unang-unang araw pa lang ay hiningi ko na yung report ng small committee ng 2025 budget. No? Kasi di ba lahat po nakatuon doon sa BICAM, pero yung small committee, walang report yon. So yun yung unang pagkakataon na magkaroon ng insertion or amendments. No? Hindi naman lahat ng amendments ay masama. No? Pero gusto lang natin maging transparent yung amendments dahil alam naman ni Ted yan, bago ka makapagdagdag sa isang ahensya, dapat magbabawas ka sa isang ahensya. So yun lang naman gusto natin makita doon sa 2025 budget. And moving po. So yun po. So hinihingi ko lang, Take note hindi ho ito pro Duterte. Ito'y pro Marcos. Okay? Take note. Tuloy natin. and basta ang maliwanag po ngayon, we just have to move forward na wala talaga yung report, no? So ang kailangan natin ngayon is kailangan sa tingin ko yung liderato ng House tawagan si Congressman Saldico kasi siya po ang chairman ng small committee at that time. 4 lang po sila noon. Siya yung chairman, senior vice chairman ng Committee on Appropriations, majority leader at minority leader. So since walang maibigay yung COMSEC na siya rin yung COMSEC dati, so siguro si Congressman Saldico lang ang magsabi kung anong nangyari, no? Yun lang naman ang intention natin, di ba? Kung sinabi lang sa atin na wala, then si Congressman Saldico na yung dapat natin tanungin, di ba? Kasi siya lang hindi naman po pwedeng walang may alam nito, eh. Ang naging sagot po kasi sa inyo dyan ni Appropriations Chair Micaela Swansing, ang sinasabi niya po, hindi niya nga daw po saklaw itong hinihingi ninyo na small committee kasi hindi pa siya ang chair noong 19th Congress. Pero may binanggit din po kayo nga, ito rin yung binabanggit nyo na rin ngayon, na kapag wala silang naibigay in 5 minutes kahapon, ibig sabihin, hindi nga ito nag-e-exist. Wala po ba si Kong Zaldi kahapon? Kayo po ba mismo hindi kayo nagtanong din sa kanya tungkol po dito sa hinihingi ninyo na report doon sa nangyaring small committee last Nasaan ka na? Congress? Okay, tama po kayo, no? Talagang hindi siya po ang chair noon, hindi siya member ng Committee on Appropriations. Kaya di ba nung sinabi niyang ang sabi ko, itanong lang sa Committee Secretariat kasi yung COMSEC namin. Oo nga, bakit nawawala si Saldico? Ba't hindi mahagila? Ba't hindi ma-interview? Hindi, sa dami-dami ng epal dyan sa kamera. Di ba? Sa dami-dami ng mga congressmen na meron nga ngayon, pinagtatanggol yung house Keso bakit daw sila sinisisi? Ang daming mga madadaldal na hinayupak dyan Ang daming bida-bida dyan. Na hindi ka naman dapat magsalita. Di ba?
Bakit hindi naman ikaw yung sinisisi? Hindi naman ikaw yung pinupuna. Pero ikaw yung depensa ng depensa. Anto, may bayad sa kakadepensa nyo? Hindi ako, nagtatanong lang ako ha. Bakit kayo depensa ng depensa? Ang tinatanong dito, itong chairman ng APRO na si Zaldico, dapat siya ang sumagot. Hindi, yun lang Dapat siya po ang sumagot sa mga katanungan na ito. Asa na yung transcript nung yung small committee na asa na yun, di ba? Bakit wala kang hindi ko maintindihan Ito. Ay napakagaling ng media. Hindi, isipin nyo napakagaling ng media. Bakit di nila matanong si Zaldico? Ano to, hindi na pumapasok sa kamera? O hindi nyo nakikita? Hindi, kasi hindi ko mag-gets yun Si Zaldico lang makakasagot nito. O siguro yung kanyang boss na si speaker. Pero ni isang media walang nag-interview kay Zaldico, ni isang media walang nag-interview kay speaker tungkol sa mga ganitong issue. Bakit? Hindi, question lang sa mga media. Bakit? Kayo ba ay merong nakatapal sa mga mata ninyo tsaka sa mga bibig ninyong bilyon-bilyon, milyon-milyon? Kaya hindi kayo makapag-interview? Ano ba talaga? Don't tell me na pumapasok yung mga yan. Isang bihira naman, oo. Yung COMSEC last Congress, di ba? Yun lang naman kung sinabi lang wala, we will just have, abante naman tayo, hindi naman tayo magtatagal dun sa question na yun at ang susunod na sasabihin ko, patawag na lang si Congressman Zaldico. Yun lang naman di ba? Oo. Kung Kasi imposible naman, DJ, Sige po, imposible naman si Zaldico, wala siyang maipapakita. Di ba? Paano nagkapalit-palit yung items doon sa budget? Kasi di ba alam naman ni Ted yan simula bukas, ang tatanong na namin sa mga ehensya, paano nyo ginastos yung mga pondong inilaan sa inyo nung isang taon. Di ba dapat naman bago namin itanong, alam din kung paano nabawasan at paano nadagdagan. Di ba nung tinanong nga, may unang nagtanong sa akin, tinanong si Secretary Ralph, bakit ganyan ang pondo? Di ba ang sagot lang niya is Congress ang makakasagot niyan, hindi naman kami kung paano nadagdagan at nabawasan. So kung ano yung mga standards that we want from the department should be the same standards that we are held accountable for, di ba? So kayo po mismo, Congressman, sa opinion ninyo, dahil hindi pa rin nailalabas hanggang ngayon yung small committee report para sa 2025 budget, ang duda nyo po parang may itinatago, ganun po ba? I mean, ano pa bang iisipin natin, di ba? Ibig sabihin, tanungin lang si Saldi, ano ba? Paano ba nabawasan yung ibang departments? Paano ba silang nadagdagan? At bakit sila nabawasan? At bakit sila nadagdagan? Wala na ibang makakasagot niyan. sa ngayon, wala na ibang makakasagot niyan. Sino pa po makakasagot niyan? Di ba? Si Congressman Saldi ko lang makakasagot niyan. Wala nang iba. Congressman, tama po, kasama rin po kayo nung nagkaroon ng... Tanong natin, bakit hindi matanong ng media itong si Zaldico? Zaldico, where na you? Here na me. Hindi, nagtatanong lang tayo Hindi natin inaakusahan si Zaldico O Zaldico malinaw to Baka mamaya nandiyan ka na naman. Hindi kita inaano dyan Kasi ano ito ewan ko kung may ano to, ewan, basta medyo may pagkaano ito tayo nagtatanong lang, Zaldico, bakit di mo sagutin? Ito, lumabas ka. Di ba? Magpakita ka kay Tiangco. Magharap-harap kayo in public. Di ba? Sa mainstream media, magpa-press con ka. O hayaan mo matanong ka. Ba't di ka nagsasalita dyan? Alam mo, ito lang Ako, may payo ako sa Zaldico. May payo ako sa'yo. Kung ako sa'yo, kung medyo may nalalaman ka, this is the time. You can be a hero. Susuportahan kita. You can be a hero. Sabihin mo lahat ng nalalaman mo. Di ba? Kung ikaw ay napag-utusan lang ba? Ay kung ikaw ay may alam sa mga nangyari dyan sa flood control project. Kasi 'di ba naalala ninyo pagka yung anong tawag doon sa witness, 'di ba? Pwede ka maging star witness basta hindi ikaw yung pinaka-guilty, 'di ba?
Hindi ko sinasabing guilty si Saldico ha, wala tayong sinasabi. Wala namang crime dito na inaakusa sa inyo etong si Tiangco. Pero gusto mong maligtas. Kasi ano ito lalabas at lalabas na ito. Hindi na ito maiiwasan. Talagang wala na, dire-diretso na ito sa tingin ko yung ginagawa ng Senado, ginagawa ng Kamara, etong si Tiangco, talagang mabubuking na. Mabuti pang mauna ka nang magsalita. Sa akin. Deliberation dati sa 2025 budget. Ang binabato po kasi ng ilan sa inyo, kung talagang matagal na pong may problema sa proseso po sa small committee, bakit daw po nung panahon na na-ratify yung 2025 budget, hindi daw po kayo nagsalita noon? Bakit ngayon lang? Okay, a good question. Bakit First of all, ngayon for the ka record, lang? I can send you the transcript later. My first term in Congress, 15th Congress, 2012, question ko na yung proseso ng HGAP, no? Ng pag-approve ng HGAP. Naulit po ulit yan, 2014, question ko po ulit. I can send you the transcript of records later on. So hindi po totoong ngayon na ako nag-question doon sa proseso sa budget, no? Pero walang nangyayari kasi doon sa mga panahon na yan, independent din ako, di ba? Kaya nga umalis na ako sa mayorya para talagang freely ma-question ko. At kaya ko lang naman iniisip na may pag-asang baguhin ngayon is because doon sa salita ni Presidente BBM. Otherwise, admittedly, walang pag-asang baguhin yung sistema niya. So, sa salita lang ako nasasalita. Ano naman yun? Wala naman mangyayari. Nasabi ko na yan dati, di ba? So, tama So, po. mas mabuti yung panag na 2012 pala. So, 2012 budget was done in 2011. So, noon pa lang nagque-question na ako ng mga proseso sa budget. No? Tsaka yung small committee kasi dati, ang tanda ko, hindi naman ganyan ka-small. Hindi naman 4 na tao yata yan noon eh. Medyo mas malaki ng konti. Kung hindi ako nagkakamali, baka mga 10. I mean, I'm not sure. No? But nagulat lang ako na this time, 4 na. Oo. Kailan po nagsimula? Yung sinasabi niyo kung dati di naman talaga ganyang kaliit. Kailan lang po nagsimula na naging 4 na lang yung miyembro ng small committee? Hindi. Ang tinignan ko lang records is yung 2025 budget. No? At saka bakit ba ngayon biglang-bigla, di ba? Hindi naman ako lang ang nagsimula magsabi na it is the pinakamasamang budget yan, di ba? Kung dinidescribe ng tao na pinakamasamang budget yan, hindi ba dapat tignan ko ulit? Kung hindi naman describe na pinakamasamang budget to, edi wala naman palang problema. Let's move forward. Hindi naman ako nagsabing pinakamasamang budget yan, diba? Madaming tao nagsasabi pinakamasamang budget. So, pag sinabi ng taong pinakamasamang budget, hindi ba natin dapat tignan? Ang plano nga po ngayon kung Toby, buwagin na daw po yung small committee. Parang papalitan daw po yan ng mas malawak na subcommittee. Kayo po ba pabor dyan? I mean, it's a good first step moving forward, di ba? Pero ang hindi na naiintindihan, kung hindi naman natin rinaise itong issue ng small committee, will they change it? No, because nung una kong rinaise yan, right after the SONA, di ba sumagot ka agad yung spokesperson ni Speaker Romualdez. Sabi niya, ay dapat si Kong Toby ang mag-propose. Hindi niya po siguro alam yung rules namin sa House na yung small committee is an amendment of our rules. Do hindi naman yan yung rules na ginagawa namin eh. So sila nag-amend, di ba? So nung una may resistance. Pero nung huli, pumayag yun sila. Kung hindi natin rinaise itong issue na to, hindi sila papayag. But I'm thankful it's a good first step moving forward for the 2026 budget. But still, Chairman Saldico must be accountable for the 2025 budget. Ngayon, pag sinabi natin moving forward, okay, number 1, sinabi nila na mas malawak na. Number 2, tinanong ko kung anong proseso. At ito yung pinakamahalaga. Kasi yung small committee, ang nangyayari na sa small committee, mag-a-approve muna kami on second reading, tapos may kapangyarihan yung small committee na baguhin kung ano man yung in-approve namin on second reading. So isipin nyo, in-approve namin sa plenaryo, tapos sila may kapangyarihan na baguhin kahit ano yun. At ang masama, hindi walang report, di ba? Kung ano yung binago nila. Ngayon, pagdating dito naman sa subcommittee on budget amendments, ang commitment naman nila kahapon, which I think is maganda rin, is after ma-approve on second reading, wala nang babaguhin. Di ba kasi, alam naman ni Ted yan, naging congressman siya dati. Dati nga, bantayan yan pag piniprint kasi
Grabe, no? Alam mo, isang matindi dito. Nagde-deliberate pa sa House, nagde-deliberate sa Senate, tapos may BICAM, tapos lahat naman din yun, babaguhin lang ng small committee. Di ba? Ako hindi ko nga magets eh. Alam natin ang kaloko-loko yung budget. Di ba? Alam natin na may problema dyan dito sa flood control, kung saan-saan. Alam naman ni Marcos ito. Di ba? Alam naman ng mga senador ito. Sana ito lang sana puntiryahin na natin. Sana puntiryahin na natin kung sino ba talaga may kasalanan. Dapat panagutin natin itong small committee na ito. Hindi pa pwedeng ganun-ganun na lang na, okay na. Ano na tayo? Quits na. Tapos na itong budget ng 2025. So, move on na tayo. Hindi pwede. Uulit na naman yan. Dapat baguhin na talaga yung sistema ng small committee na yan pagdating sa budgetan. Kasi uulit na naman yan eh. Kaya tama itong idinidiinit yan ko. Although, may punto si Marcoleta, may punto rin si Lacson doon sa pagbubunyag niya. Hindi, may mga binunyag naman pangalan. Okay? May mga binunyag naman pangalan pero nakakabitin kasi. 'Di ba? Para sa akin ito wala ko sinasabing mali ang ginawa nila Marcoleta. Maganda. Sa simula, maganda. Kay Lacson, maganda rin sa simula. Lahat yan napakaganda sa simula. Sinasabi lang natin na medyo nabitin tayo kasi para tayong nanonood ng TV series 'di ba? Manonood ka ng TV series, season 1 o kaya series na 1, 2, 3, 'di ba? Tapos biglang nag-stop. Mabibitin ka doon, 'di ba? Yun yung sinasabi natin, mabibitin ka. Kaya nga meron tayong mga gustong mangyari at sinasabi natin dito sa mga senador na ito, uy, Baka naman pwede niyong puntiryahin na talaga yung kontrabida doon sa pelikula. Puntiryahin na natin, pangalanan na natin. Sino ba ang nag-a-approve dito? Alam mo yan, eto, again, pinupunto si Marcoleta, yung contractor. May pinupunta si Lacson, yung contractor din. May ilang pinangalan ng kongresista. Pero sandali, lahat ito, pati yung kongresista, hindi makakagalaw yan without the approval ng leadership ng Kamara. Ano yun na natin? Diretso yun na, bakit ganito? Huwag kayong matakot. Hindi porket equal branch kayo, ibig sabihin tatahimik na kayo. Hindi, puntiryahin nyo na. Ikaw ang nag-approve nito. Asa na itong budget na ito? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
mata